Hi guys! For today's video ay samahan nyo naman akong magluto at maghanda ng aming pananghalian. Dahil linggo ngayon, kompleto kami dito sa bahay. Andito nga ang daddy namin dahil nga wala ding pasok sa school at yung pamangkin ko na nag-aaral ng cream. Maaga nga akong kumilos para maghanda ng aming pananghalian. Bali ang lulutuin ko pala ngayon ay gulay. Gulay na naman, sana wag kayong maumay. Puro gulay or dinengdeng lang kasi talaga ang madalas naming ulamin at isda. May nadaanan kasi ako ulit kahapon na nagtitinda ng parda. 20 pesos nga lang yung binibili ko pero binigay naman na sa akin lahat dahil las balot naman na daw yun. Sinimulan ko na ang himayin pero tingin ko hindi ko mailuluto lahat dahil nga masyadong madami. Pag ako pala yung naghihimay niyan, tinatanggal ko muna yung kabila ang gilid saka ko hahatiin sa dalawa. Pero pag medyo bata pa naman kahit hindi mo nahatiin, pag medyo magulang naman na kahit yung buto na lang yung kunin mo at wag mo lang ilagay yung balat. Habang naghihimay nga ako dyan, naalala ko na may bunga pala yung fruiting bag namin. Kaya agad kong pinuntahan yung fruiting bag namin at tinignan ko kung pwede na ding gulayin. Pagtingin ko nga sa bunga ng cultured mushroom ay tamang-tama lang, namukadkad na lahat yung petals. Ihahalo ko na nga lang din yan sa gugulayin ko dahil mamayang hapon sigurado lanta na yan. Napakadami pa ang sumisibol na bunga. Bukas or sa susunod na araw ay sigurado madami na naman akong mahaharvest. Pagkatapos ko ang kuhanin yung bunga na pwede ng gulayin ay diniligan ko muna. At napakadami naman pala talagang sumisibol na mga bunga. Lahat nga ng mga nakikita nyong puti guys sa isibol lahat yan, hindi nga lang masyado kita sa camera. 3 months na nga sa amin yung mga fruiting bag na yan pero napakasipag pa din talaga nila mamunga. Agad ko na nga ding hinugasan yung nakuha kong cultured mushroom at hinimay-himay ko na din. Hinimay-himay ko nga lang ng maliliit para mabilis lang din maluto. Napakadali nga lang din yung paghiwa-hiwalin dahil napakalambot. Kaya sa mga gustong magpatubo ng fruiting bag, naku, wag na kayong magdalawang isip. Sulit na sulit guys, 49 pesos lang sa Shopee isang fruiting bag. 3 hanggang 4 na fruiting bag ang orderin nyo, pwede na yon, sulit na yon guys. Hanggang 6 na buwan nyo na siya mahaharvestan. Kaya sa mga gustong mag-order, ilalagay ko yung link sa comment section. Recommended shop ko siya guys at napakadami nang nag-order at nagsisend sa akin na namunga na yung mga fruiting bag nila. Anyways, balik na nga tayo dito sa video ko guys. Pagkatapos ko ang himayin yung parday, hinugasan ko na nga muna. Napakadami nga din pwedeng luto dito guys. Pwede nga din to igisa sa sardinas. Nung bata nga ako, napakadalas naming mag-ulam ng ganyan dahil napakadaming tanim ni nanay, patani at saka parda. Kinukuha lang sa likod bahay namin. Meron pa ako isang gulay na namimiss ko na din kainin, yung bunga ng singkamas. Isa nga yun sa paborito ko din talaga na gulay. Napakadami ko palang nakuha na buto, napakasarap niyan. Gusto ko nga ngayon ay ginisa kaya naghanda ko ng kamatis, sibuyas at saka bawang. At ayun na nga at napakabilis na hiwa ko na agad para hindi na kayo mainip. Igigisa ko nga din sa kapirasong baboy kahit nga hindi uulamin ng asawa ko, mag-uulam pa din naman siya ng gulay. Hiniwa-hiwa ko nga lang ng maliit at yan ang ipanggigisa ko. So ayan na nga, ready na ang ating parda, ang kapirasong baboy, ang cultured mushroom, kamatis, bawang at saka sibuyas. Nagpainit na nga pala ako dyan ng kawali at nang mainit na nga yung kawali, naglagay na din ako ng mantika. Nagisa na nga ako ng bawang at saka sibuyas. Nang magisa na nga yung bawang at saka sibuyas ay sinunod ko namang nilagay yung kamatis. Sinabay ko na nga din yung baboy sa paggisa. Nang mag-brown na nga yung baboy ay nilagay ko na nga din yung parda. Hinalo-halo ko nga lang para magisa at sinunod ko na nga din ilagay yung cultured mushroom. Hinalo-halo ko nga lang ng kaunti at tinakpan ko muna. At nang magisa na nga ay naglagay na ako ng tubig. Ang turo nga sa akin ni tatay pag nagluluto daw ng gulay at gustong maglagay ng sabaw ay kung gaano kadami daw yung gulay, ganun din kadami ang tubig. Tinimplahan ko na nga din ng bagoong isda. Naglagay na din ako ng konting magic sarap. Tsaka ko tinakpan ulit para kumulo at maluto pa yung mga gulay. Habang pinapakuluan ko nga muna yung gulay, nilinis ko muna tong isda na nabili ko kanina sa kalsada sa nagtitimba. Dalagang bukid nga daw iyan na flat. 5 piraso nga lang yung isda na yan pero 120 pesos na. Diyos mio, napakamahal mabuhay ngayon. Pagkakulungan ng gulay ay pwede na. Pagkatapos ko ang linisan yung isda ay nilagyan ko ng konting asin at konting magic sarap. Para nga hindi na kayo mapagod manood at mainip, ayan na, naprito ko na agad yung isda. At ayan, tapos ko nang ihanda ang aming pananghalian. Para nga sa amin ang ganyang ulam may fiesta na. Inaamin kong mas nakakapagod ang araw ng Sabado at Linggo dahil mas madalas ako magluto dahil nga nandito kami lahat. Pero pinaka-espesyal din sa akin ang Sabado at Linggo dahil nga naipaghahanda ko sila ng pagkain at sabay-sabay kaming kumain. Ops, pagbigyan nyo na ako, itsura ng nanay na puyat, kulang lagi sa tulog, Diyos mio. At nang magsimula na nga kaming kakain ay saka naman nagmuryot si Samira. Tuluyan na nga ang sinumpong at hindi na mapatahimik ang pag-iyak. Paano ba naman kasi yung paborito niyang panood na Ben and Holly ay ginagaya ng daddy niya ang salita?
Dahil nga umaga, tanghali, gabi, ang panood sa TV namin ay Ben and Holly. Familiar ba kayo doon, guys? Lahat nga kami dito ay halos kabisado na din yung mga pinagsasasabi ng mga karakter. At maging si Samira ay memorize na yung mga sinasabi nila. At sa mga oras na nga iyan ay Ben and Holly na naman ang panood at napapagaya ang daddy namin sa mga sinasabi sa pinapanood niya. Kaso nga lang ay wala sa mood si Samira kaya nag-iiniyak dahil nga ayaw niyang ginagaya yung mga sinasabi sa pinapanood niyang Ben and Holly. Diyos mio. Maya-maya nga lang ay napatigil ko na din. Sabi ko nga ay wag nang umiyak at kakain na tayo. Pinagluto ka pa naman ni mami ng pritong isda tapos iiyak ka lang. Paano ka kakain? Pagkatapos nga ng kainan ay ayan na ang itsura. Halos walang matira sa aso at pusa namin. Diyos mio. Yun lang muna guys for today's video. Agiyamanak. Bye-bye!